natatakot si Congressman Tiangco na mapatalsik sa pwesto sa harap ng pagtestigo niya sa impeachment trial kanina. Pero sa tingin ng prosecution, wala naman daw bago sa testimonya ni Tiangco. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kongresista laban sa kapwa niya. Sa unang araw nga ng pagpipresinta ng ebidensya ng depensa ay isang kongresista ang una nilang testigo laban sa mga miyembro ng Kamara na naghain ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Voluntaryong tumestigo si Navotas Representative Toby Tiangco para sa depensa. Sabi ni Tiangco, tinawagan daw siya ng depensa matapos ang kanyang privilege speech ilang araw matapos ma-impeach sa Kamara si Chief Justice Renato Corona. Hindi pumirma noon si Tiangco sa impeachment complaint. Pagkatapos ng privilege speech ko, kinausap nila ako. Tinanong muna kung ano nangyari. Sabi ni Tiangco, hindi raw siya natatakot sa banta ni House Majority Floor Leader Neftali Gonzales III na patalsikin siya sa pwesto. Pinasaringan pa ni Gonzales si Tiangco na gusto lamang daw nitong magpabida. Inaharas mo raw si Congressman Toby Tiangco? Bait-bait ko para magharas, ano? Ako, I'm not in the habit of threatening anybody. It's just a gentle reminder of some sort, ano? Na while we do not prevent anybody, any congressman from the party, particularly si Toby Tiangco, if he likes to testify, bahala siya sa buhay niya. It's just a gentle reminder that my hope is that in doing so, he should be reminded as a neophyte in the House that perhaps is not aware yung mga underlying principles of parliamentary principles in the House, na baka hindi siya aware, and he may be at because of his desire to be famous, will be maligning the reputation and integrity of the House as an institution. Sabi ni Tiangco, wala raw siyang magagawa kung sa tingin ng iba ay pinagkanulo niya ang kanyang mga kabaro. Kung na-offend sila dahil totoo yung sinasabi ko, hindi ko kasalanan yun kasi totoo yung sinasabi ko eh. So, the fact that kaya nga ako pumunta dito under oath para patunayan at panindigan na totoo yung sinasabi ko. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, magboluntaryo kung sino yung congressman na nagsasabing hindi totoo yung sinasabi ko doon sa 188 at magtestigo sila dyan. The institution must live on truth. It cannot live on lies. So it must survive on what is true. I'm not ready to be expelled because I have to serve my constituents in Navotas who voted for me. Ang depensa naman nangangamba raw na baka maubusan sila ng mga testigo kung may ganito umanong panggigipit sa mga gusto nilang ipatawag. Tama ba yun? Di wala na kami makukuha testigo. Everybody will be subjected to the same threat. That's practically, hindi naman magiging maganda. We condemn that warning very strongly. That is an attempt to interfere in the administration of justice. Para naman kay Lead Prosecutor Neil Tupas Jr., wala silang magagawa kung gustong tumestigo ni Tiangco. Pero sa tingin niya, wala itong bagong sinabi. It's really irrelevant, impertinent, immaterial. Pero mariing itinanggi ni Tupas ang patama ni Tiangco na may kumpas si Pangulong Noynoy Aquino ang pag-impeach kay Corona. Ginawa namin yon on our own. Diba? In fact, before we filed it, we already decided at kinausap, ako mismo sinabi ko yan, na kinausap ko ang Pangulo dahil because of being the leader of the Liberal Party. Pero yon, desisyon na ng Kamara yon, hindi desisyon. After the fact. Balak ng depensa na magpresinta pa ng 2 pang kongresista para patunayan na hindi dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint laban kay Corona. Pero tumanggi ang Senado na maglabas ng subpoena para sa mga kongresista dahil tinuturing daw nilang co-equal o kapantay ang mga congressman. Samantala, nagkaungkatan ng hinanakit sina Senador Jenggoy Estrada at Senador Manny Villar kaugnay na impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noon. Sabi kasi ni Senador Estrada, tulad daw ng impeachment complaint laban kay Corona, pinadlali rin daw ng Kamara noon ang impeachment complaint laban sa dating Pangulo. Si Villar ang House Speaker noon. Pero mabilis din namang humupa ang tensyon. Yan, tulad ko lang po yung impeachment case ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kahit umayak kami, maglupasay kami sa Malacanang, wala rin kami magagawa dahil nasa jurisdiction na po ng impeachment court yan. The impeachment of the then President Estrada was about 1 month, not 2 days. Isang buwan po yun halos. Nagkaroon po ng hearing sa Senado, 4 na hearings. Sa Senado muna, si Senator Gingona. And then after that,
yung I accused ni Senator Ginggona. Well, although there was a lot of maybe the hearings that Senator Villar pointed out, yung hindi ko masabi kung railroaded or baka naman magalit na naman sa akin magalit si Senator Villar. I think on my part, I hope he respects our opinion or my opinion that the impeachment case against President Estrada was really railroaded. Bago matapos ang pagdinig kanina, isinat ng Senado sa indirect contempt itong si Defense Lawyer Attorney Judd Roy. Ito ay kaugnay ng press conference ng depensa noon kung saan sinabi nila na ginagapang ng palasyo ang ilang boto ng mga senador sa halagang 100 million pesos. Sabi ni Attorney Roy ay haharapin niya ang indirect contempt ng Senado. Maybe the most charming one is the object of affection. So I want to clarify that the acts undertaken were a collective act. We will await the final judgment of the court. No. Jessica, wala pang pinal na desisyon ng Senate kung anong ipapataw nilang parusa dito kay Attorney Judd Roy at pag-uusapan pa lamang yan ng mga senador sa isang caucus. Jessica? Okay. Ano ba ibig sabihin ng indirect contempt, Joseph? Ma'am, yung indirect contempt is actually just a function of where you are, kung kailan mo ginawa yung contemptuous act. Remember si Attorney Aguirre, that was a direct contempt. Dahil nandun siya sa Senado. That's right, ma'am. At sa harap ng maestrado, no? Yung press con ng defense was held in, I think, Club Filipino. That's right, ma'am. So that's why it's an indirect contempt. That is correct, Jessica. Okay. So, anong mangyayari bukas, Joseph? Ma'am, kakakausap lang natin dito kay Attorney Karen Jimeno, no, just before we aired. Ang sinasabi nila is that given nga yung parang prohibition, no, na hindi pwedeng magpasabina ng mga miyembro ng House of Representatives, they're in a meeting right now at pinag-uusapan na nila kung ano yung una nilang ilalatag ng mga ebidensya at kung saang article. So tomorrow wala pang definite decision. As of now, wala pang definite decision kung anong article at kung sino-sino yung mga ihahain nila, Jessica. Okay, is it definite na kung hindi maglalabas, mukhang hindi na nga maglalabas ng sabina, hindi magte-testify itong si Congressman Remulla at Mandanas kung walang imbitasyon or sabina from the Senate? Ang sinabi na before, no, and I don't think that has changed, ang sinasabi ng dalawang kongresista is that they will appear kung may sabina. Ngayon, wala. So ang sinabi ng Senate, parang bilang paraan para sa depensa, you can try to invite. Mukhang gagawin din naman ng depensa na imbitahan yung dalawa, so we will see the response. Kung halimbawa hindi matuloy yun, maybe they can proceed with the presentation of the evidence dun sa anumang Article 237. Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.